Efeso Kapitulo 4. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuod na mga batahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Natapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang huwag na tayo maging mga bata pa na napapahapay dito at doon, at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo, sa makatuwid si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang mga sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito nga ang aking sinasabi, na hindi na kayo nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang mga pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa hindi pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo hindi na natuto ng ganito kay Kristo, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, at inyong iwan ang paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at magbago kayo sa Espiritu sa inyong pag-iisip, at magbihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit at huwag magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit,
Nibigyan daan man ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay, upang ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos kay Kristo.